Nagsanga-sanga na nga yung mga ano nito, mga komento sa mga tao, no, itong sa ginawa ni Bongbong Marcos na ginawa niya na mag-revamp dito sa kanyang mga cabinet secretary. Yung iba pagkaraan lang ng mga ilang araw ay ni-retain din pala. Akala ko dito ang kanyang ginawang courtesy resignation dito sa kanyang mga cabinet secretary ay talagang tatanggalin niya. Ay, para sa akin ang dami, halos lahat ditong ang kanyang mga cabinet secretary ay tatatanggalin ko to kung hindi lalo to si Bersamin, yung AS niya. Kung akong Marcos ito, tanggalin ko to kasi isa to siya sa nakapaligid kay Bongbong Marcos na hindi rin maganda ang ganyang mga pinapayo nitong si AS Bersamin. At isa pa, itong dalawang Remulla, na itong si John Vic Remulla, yung sa SILG, ay ang daming palpak, di ba? May maraming mga Chinese na mga nawawala. At ito yung mga kapatid niyang si Boyeng Remulla, ay yung mga sabungiro na nawawala hanggang ngayon, walang justice. At itong Justice Department, panay sabina. Tinamaan nga ito si VP Sara. At ito ngayon si Cristina Frasco, itong anak ni natalo na gobernador dyan sa Cebu na si Gwen Garcia. Ito si Cristina Frasco, ito yung asawa ni Joke Frasco ng congressman sa 5th District na ito yung DOT Secretary. Kung hindi ito dahil kay VP Sara, hindi ito magiging DOT Secretary kasi close kasi ito si VP at saka VP Sara at saka ito siya, mayor pa to dati sa Liloan, Cebu. Kaya ito yung kinuha na spokesperson ni VP Sara, itong si Cristina. At kinuha, nung nanalo si VP Sara, siguro, kasi spokesperson siya ni VP Sara natin, noong vice president siya, in-appoint siya ng DOT Secretary na palpak naman. Ang dami namang nito, na kesyo daw lumago ang tourism industry sa Pilipinas. Kasinungalingan! Kasinungalingan ito, mana sa nanay. Ang kanyang mga pinagsasabi nito. Ito yung video. Sa atin po ngayong linya si Tourism Secretary Cristina Frasco. Interview to ni Ted Filon. Usapin po ng pagpapaunlad sa ating turismo at yung pong problema kinakaharap ng kagawaran. Magandang umaga po, Secretary. Wait lang. Pasensya na ho dito sa nanood na kung gusto niyo itong makita, itong aking opinion dito, so tuloy nyo papapanood. So yung may nag-comment sa akin dito na hindi daw ako marunong mag-edit kasi pinapakita ko lang sa isa kong gadget itong ganitong magre-reaction ko. Talaga hindi man talaga ko editor. Paano ko mag-editor na hindi naman ako nakapagtapos talaga na pag-aral para itong mga ganito. At least man lang maroon ako nauupi na mga opinion at ito ini-edit ko lang ng konti. Pero sinadya ko tong ganito kasi karamihan kasi pag may mga opinion ako, pag i-upload ko tong buong video, magkaroon ako ng mga restriction din, copyright o ano pa. Kaya mas mainam na dito. Yung iba kasi, di ba, high class na kasi sila eh. Yung may mga computer na kasi yun, yung sila stop nila. Sa akin dito lang ako sa isa kong gadget, sa ikong cellphone. Di ako sa laptop. Kaya pasensya na ho kayo kung ganito na yung ginagawa ko. Kaya ito yung video. Kinakaharap ng kagawaran. Magandang umaga po, Secretary. Magandang umaga, Sir Tad, Ma'am Maricel. Mayong buntag. May buntag po. Kamusta ho kayo? Mayo working. Opo, thank you. Ito po si Maricel, taga Malacanang Presko rito. Kaya may tanong ka agad. Secretary, uunahin ko na po itong kakapasok lamang na statement coming from Malacanang na nag-post daw etong si President Bongbong Marcos ng courtesy resignation sa lahat po ng cabinet secretaries. Ito po ba ay natanggap ninyo na etong utos na to ni PBBM? Wait lang. Kasi video to noong noong kasagsagan to talaga nag-mass resignation, nag-courtesy resignation sila 3 days ago. Ngayon, ito lang yung ginawan ko ng reaction kasi busy siya sa trabaho sa mga ilang araw. Kaya bakbakan sa trabaho. Ngayon lang ulit ako nakapag-react. Pansin nyo naman na medyo lumaktaw tayo ng mga isang araw o 2 araw. So, ganoon pa man,
patuloy naman akong nanonood din o nagbabasa ng mga balita tungkol dito sa nangyayari sa atin sa Pilipinas. At ito siya, gusto kong i-react ng kanyang mga sinasabi dito. Kasi mukhang hindi ko nagustuhan din yung iba dito. Magyabang kasi. Hambog ba? Na, itong utos na to ni PBBM? Thank you, Ma'am Maricel. I'm awaiting official word from the Executive Secretary. In any event, all of us serve at the pleasure of the President. Pero prior to this instruction, ma'am, mula po kay Pangulo na courtesy resignation, kamusta na po ba yung mga cabinet meetings? Meron po bang nababanggit si Presidente ng mga concerns dun sa mga cabinet secretaries? Bakit po humantong sa ganitong utos? Well, our cabinet meetings have always been quite comprehensive dahil alam naman po ng ating Presidente yung lahat ng detalye ng kalakaran ng gobyerno. And he is very involved in every aspect of governance. On the aspect of tourism, he has been very supportive of prioritizing this, especially in terms of improving yung tourism infrastructure natin sa bansa. Dahil alam naman po natin na yung turismo ay isa talaga sa mga economic engines ng Pilipinas. And dahil nga nabigyan ng pansin yung turismo natin at improve yung ating infrastructure, nagkaroon po tayo ng diversified tourism. Nabigyan na ng pansin ang tourism ng Pilipinas at na-improve. At mismo itong bagong paupo pa lang na gobernadora sa Cebu na nagsabi na bagsak ang kanilang turismo sa Cebu. Na samantalang itong babae na to, itong si Cristina Frasco, ay taga Cebu. At hindi niya nga hindi nga niya maiangat ang Cebu sa turismo. Tapos sabihin niya pa ngayon, umangat ang kanilang ng turismo. Sinungalingan talaga nitong anak ni Gwen Garcia. Sinungaling din to eh. Pare-parihas lang talaga eh. Experiences ay napakarami na pong employed sa tourism. Aba? The first time we have employed no less than 9 million and Aba? upwards to 16 million Filipinos. No. Secretary, of course. Bakit no nakarang araw na nakarang buwan lang? Ang daming mga jobless. Tapos 9 million. Kasi nungalingan. Dahil po dito sa lumabas na courtesy resignation, we are curious kung meron po bang nabanggit si Presidente na mga issues or gustong i-resolve na mga problema, frustrations, particularly po sa Department of Tourism. Well, what I do recall is his frustration with the budget in terms of the difference between what he had originally proposed and what eventually came out. And so on our end, in the Department of Tourism, our budget was slashed in terms of promotion. At alam naman po natin na wait lang, sorry. That was slashed in terms of promotion. At alam naman po natin na yung promotions ng ating bansa ay isa sa napaka-importante na aspeto ng marketing ng Pilipinas so we can compete globally. Kaya naman po, early on in the year, lumapit po tayo sa Presidente and he shared in the frustration as to why medyo pakatabing ang bibig. The tingnan nyo. promotions efforts of the Philippines were Tingnan being nyo ang bibig niya magsalita. which is precisely why, upon our request, ay pumayag po siya na i-reconstitute or dagdagan yung nawala na 400 million. Although until now, we are still waiting for the Department of Budget and Management to act on our request for reconstitution. Naunawaan po namin yung frustrations on the budget. Pero ano raw po yung gustong makita ni Presidente na pagbabago sa mga departamento in general? Well, I can speak for the Department of Tourism and that yung ninanais talaga ng ating Presidente ay yung tinatawag natin na transformation. Kung saan yung Pilipinas ay mabibigyan ng pagkakataon na makilala sa buong mundo, hindi lamang sa aspeto ng fun and adventure, kung hindi na rin po sa aspeto ng ating napakagandang kultura, yung ating heritage, mga traditions, and syempre, na makilala ng wasto yung ating mga kababayan. We are a very hospitable people and we offer unforgettable Philippine experiences. At yun talaga po yung naging focus natin in the past 3 years.
in addition to yung sinasabi niya na kailangan natin bigyan ng developmental interventions yung turismo. In other words, putulin ko na doon sa hospitable. Di ba noon pa tayo mga Filipino, ganun talaga ang ugali natin, hospitable. Kailangan pa ba i-improve yung mga ganyang hospitable ngayon? Na alam naman talaga natin na ganyan talaga yan ang number one asset natin hospitable. Kasi i-compare nga naman dito sa ibang bansa, no? Siguro isa sa inyo rin nakapanood, mga OFW o sino man, kung napanood nitong video na kung pagdating talaga sa ibang bansa sa hospitable talaga. Iba talaga. Di ba? Pagka matanda, tawagin natin kuya, tatay, manong. Pero dito hindi Dito kung anong pangalan niya, halimbawa, Juan lang talaga, kahit nag-edad na ng 80, 90, Juan pa rin ang tawag niyan. At sa ibang bansa, mga biyanan, kung anong mga tawag ng di ba, sa atin, makinanay ka rin, makitatay ka rin, makipapa, makidaddy, kahit di ka anak, manugang ka lang. Dito hindi. Kung anong pangalan ng tatay mo, halimbawa, pangalan ng tatay mo is Jackstone. Pangalan mo din, tawagin mo lang, Hoy Jackstone. Hindi naman Hoy. Tawagin mo na talaga sa pangalan niya totoo. May pangalan. Ang pangalan ng nanay is Hula Hope. Hula Hope. Good morning. Ganon. Di lang biro Totoo Sa hospitable, hindi na natin kailangan pa na i-improve pa natin yun. Kasi nandoon nakaugat na yan Hindi na talaga pwede matanggal yan. Kasi ganun talaga tayo mga Pilipino. I-compare sa ibang bansa. Mag-ikot. Siguro marami nito nag-iikot sa ibang bansa. Ganun talaga ang tawagan Kung anong pangalan ng manugang mo, kung anong tawag ng biyanan mo, pangalan, ganun talaga. Hindi talaga yan, pwede kayo makidadi ka dun. Depende na rin yan. Iwan ko lang sa mga Pilipino na makapag-asawa din ng ibang lahi. Gusto gagaya rin siguro na magdadi na rin, magpapa. Ganun siguro, tatay hindi yun. Tagalog pala yung Bisaya. Interventions yung turismo. In other words, basic development. No? Yung mga restrooms natin sa onwards to our tourism destinations, and as you journey towards these places are very lacking. That is why hindi po tayo nag-aksaya ng panahon ay Totoo yan. Mga restroom sa mga airport, kung mapapansin natin sa ibang bansa na mga international airport, makita natin yung mga restroom nila doon. Halimbawa, madaan tayo sa sa Dubai. Ang ganda ng restroom ng Dubai Pwede ka pa, ay mga Muslim dyan, mayroon pa silang mga parang, makikita natin mag-restroom ka, mayroon pa silang kwarto doon na pwede sila magdasal. Kung abutan sila ng oras doon magdasal, mayroon sila doon. Pero sa atin wala. Ilang airport na napasukan ko sa sa Bohol. Sa Bohol lang noong nakaraang taon. Grabe. Hindi talaga maganda ang yung sa mga restroom talaga, sa totoo lang mag-CR ka kung anong mo, hindi maganda. Yun lang talagang dapat talaga i-improve. Yan ang i-improve, mga ganyan. Tapos ang mga aircon, wifi, yan ang dapat. Panahon ay nakapag-construct na po tayo, nag-procure, and now going on the road na po tayo to 100 tourist rest areas all over the Philippines. Siyempre, nag-advocate din po tayo na buksan natin yung bansa natin to more international flights. Kaya naman po, meron na tayong flights from Europe, specifically Paris. Hindi po nakikita yan in the past 30 years. May dadating na flights from India, Delhi to Manila. This is also historic. May mga dagdag na flights from... ito yung mga sinasabi niya. Nakaprogram na ito noon sa mga administrasyon na ituloy lang. Kaya ito na naman yung ibida-bida talaga nila. Yan ang hirap Ang hirap talaga Our ASEAN source markets, and syempre sa Australia, meron din Canada and the US. So it has been a comprehensive approach towards tourism development na yung priority talaga natin ay mabigyan na mas dagdag pa na kabuhayan yung ating mga kababayan at mabigyan yung ating mga destinasyon ng pagkakataon na makilala. And we're seeing this momentum of growth for Philippine tourism. Opo, napakaganda nga po ng inyong binabanggit, Madam Secretary, no? Itong inyong plano, momentum, pero parang parang
hurdle ito o stumbling block itong mga ganito. Tumbling block? Yung Korean Embassy po, naglabas ng pahayag na nababahala sila sa safety ng kanila pong mga national. So how will you address this problem now, ma'am? Specifically po sa mga Koreano muna. Nako. We have been in very constant communication with the Korean government. Nabilaukan? From the Minister of Tourism for Korea to the Ambassador of Korea to the Philippines, as well as to our private tourism stakeholders from Korea. And yung ating tourism attaché that is based in Korea, si Dr. Erwin Balane, reports to us that indeed there are growing concerns, especially in terms of peace and security. Kaya naman po, kahapon ay nagpunta po tayo sa Malacanang, nag-convene po yung ating Executive Secretary ng isang meeting na interagency attended by the DOT, the DOJ, the NBI, the Philippine National Police, the ILG, Bureau of Immigration, PAOK, and all other law enforcement agencies. And there we tackled the measures by which peace and security can be safeguarded, especially sa ating mga South Korean visitors. Nag-propose po yung Department of Tourism ng paggawa ng isang national task force specifically for tourist safety and concerns. And on our end naman po, patuloy yung ating mga trainings for tourist police. Nakapag-train na po tayo ng more than 8,000 police all over the country. At nagsimula na din po yung training natin para sa ating mga barangay tanods, para naman may police auxiliary forces doon sa ating mga local government units. In addition to that, nagsimula na rin po yung training ng ating Korean language speaking police. And in addition to that, meron po tayong ginawa na Tourist Assistance Call Center. Yung 151 Tour, maaari pong tawagin na merong Korean-speaking call center agent for any concern or request for assistance that they may have. Even so, patuloy yung ating aggressive marketing and promotion campaign sa Korea. Kaya lang nakikita natin na yung spate of isolated crimes na nangyayari in the Philippines pertaining to Korean nationals is causing grave concern. And that is why we have brought forth this concern, especially to the Philippine National Police, and yung assurances naman po nila ay they will act with haste. Dahil yung position po namin sa Department of Tourism is there should be zero tolerance for crimes against our tourists dahil napakalaki po ng effect nito sa ating ekonomiya. Yes, ma'am. Pati ho yung, alam niyo ho yun, may isa po doon sa Boracay, yung Pastilan. isang babae doon na European, itong sa Makati, na alam niyo ho yun, kahit Pastilan. na po ito maaari sabihin na isolated, pero sadya po nagbibigyan Isolated. ng pakay. Ang alam ko magkasunod-sunod to eh. Una yung sa Boracay. I think February mga ganun ng na mayroong nawala doon na babae na European yun. Tapos nakita na lang sa inabandona doon sa may abandona din na simbahan na doon dinala. At kasamaang palad ay wala na. So ang laking impact naman talaga pagka mga turista ang may mangyari sa kanilang hindi maganda, na mga ganyan na mga hindi maganda talaga, lalo na pag ganyan na mga RAPE, hindi talaga maganda yan. Kasi baka sabihin sa mga ibang lahi na tayo mga Pilipino ay talagang mahilig tayo na manakit ng mga turista. Kaya ito, isolated lang daw yun. Isolated kaya. Sa isolated, doon makikita natin na doon din magsimula ang kapalpakan sa panggobyerno. Kasi, bakit ka isolated? Pag tuwing isolated, porket di araw-araw. Ibig sabihin ganun? Sabihin na isolated lang to kasi hindi naman araw-araw yan eh. Hindi dapat yung gawing isolated. Katangahan sa gobyerno. Ay sa atin bilang isang tourist destination. Ma'am, ito bang bagay na ito mismo, may reaksyon na si Presidente? Kasi iba ho din kapag ang Pangulo na mag-o-order sa PNP, hindi ho ba? Ano po sabi dito ng Presidente, itong ganito pong uri ng mga krimen, kung saan po nagbibigay ng problema sa inyo sa ating pong DOT? Well, what I gathered from the meeting yesterday is that this is a matter that is being taken with
grave seriousness by the administration. Claro. And in the words of our executive secretary, ay naglabas na po ng utos na bigyan talaga ng prioritization yung mga crimes na ito by the Philippine National Police. And the fact that all of the government agencies has been convened would show na yung nais po ng Marcos administration ay magkaroon ng whole of government approach to secure tourist safety po sa Pilipinas. Opo. Ma'am, yun din pong convenience, di ho ba, ng mga turista sa kanila pong travel at pangangailangan po nila. Ma'am, pwede ba namin malaman po, ano ba ang problema po ninyo sa usapin na iyon? Yun ho muna, kasi yun din pong reklamo ng mga turista dito, ano ho, yung convenience, yung hassle, yung hirap kapag sila bumabiyahe po within the country, ma'am. Una-una po, Sir Ted, galing po tayong local government unit sa Cebu. And that experience has taught me kung gaano importante na makinig tayo sa mga tao. At pakinggan natin kung ano ba yung nararamdaman nila at ano ba yung mga problema na hinaharap nila para mabigyan natin ng solusyon. Kaya naman po, sa simula pa lang ng administrasyon ay nagpagawa po tayo ng isang survey sa ating mga turista na pumupunta in different destinations in the country. And the number one concern, according to the tourist sample survey, was the lack of clean and decent restrooms. Diba? Yung CR Sabi ko, na mapuntahan going from one destination to the other. Ma'am, you're talking about foreign tourists, ma'am. Foreign tourists po. Ito mga foreign tourists. Both. Foreign and domestic tourists. And we did not waste any time. Yung ginawa natin, nakipag-ugnayan po tayo sa TIAZA, yung ating infrastructure arm sa DOT. And gumawa tayo ng mga tourist rest areas. Yung ating mga tourist rest areas specifically addresses tourist convenience. Dahil unang-una, meron po itong mga restrooms na may shower. Tapos, meron po tayong information center. Merong pasalubong center para makabili po tayo ng mga local goods ng ating mga small and medium enterprises. Meron siyang tourist cafe, charging station, and of course, it features yung ating mga local heritage and culture in the destination. And we have seen that because we have given primacy and importance sa tourist convenience, ay nagkaroon na po tayo ng over 70% repeat visits ng mga turista na pupunta sa Pilipinas. Wait lang. Putulin ko na lang yung sabi niya na yung sinabi ni Tid Philo na inconvenience. Sure ako nun. Confirm mo ako dun. Kasi inconvenience, naranasan ko nga yan. Nagbakasyon ako ng Bohol. Taga Bohol man ko. Nagbakasyon kami dito. Sus, Ginoo. Sinakyan na, bagitin ko na ito aeroplano na sinakyan na mo, no? Itong AirAsia na sobrang ka-delayed. Inconvenience sobra. Imagine, alauna ang flight, nakasakay mi sa aeroplano tungod sa dahil doon sa sobrang inconvenience, sa sobrang delayed sa biyahe na may nakaalis sa Panglao International Airport halos na mag-alas 12 ng gabi. So, galit na galit ako nun. Kasi, grabe naman itong mga to. Imagine ninyo, may paalis na aeroplano ng alas 6 ng hapon. Magkasunod, 4 na flight. Pang-5 yung sinakyan namin. Hindi kami sinalpak doon. Galit na galit ako doon. Yun ang dapat bigyan na pansin yung mga sobrang delayed na mga ganyan. Kasi, inconvenient talaga. Hindi talaga maganda tingnan. Paano kung kami, uuwi pa kami ng probinsya din mula doon sa airport, magprobinsya pa kami. Tapos, delayed sobra ang flight. Iyon dapat ang ganyan ng pansin ng mga ganyan na mga flight na mga doon lang lokal pastilan. Tapos ito siya magsalita. Akala mo kung naayos nila yung problema. Litsi talaga. Po tayo ng over 70% repeat visits ng mga turista na pumupunta sa Pilipinas. That is a very high satisfaction rate. And nakikita din po natin that they are staying longer. In 2019, tourists stayed an average of 9 nights. Under this administration, umangat na po yan sa 11 nights. That has resulted in the highest tourism spending per capita in the ASEAN. And hindi lang po yung international tourism yung nakabenepisyo nito, pati na rin po ang ating domestic tourism. Okay.
Madam Secretary, ito lang po. No? Ang datos po na to galing sa data from DOT mismo, ha? Sa inyo po galing ito. Do you confirm 2024, foreign tourists po ito, 5,949,350? Bagsak. Ang ating tourist arrivals po ng mga foreign? Bagsak. Yes, that is the A year. data. Okay, sige from the po. DOT. Opo, pero ma'am, again ha, with all due respect lang po, para ho natin malaman ba ano ba problema natin. Kasi nga, hindi naman may tatanggi, mas maganda tayo sa kanila eh. Ang daming pupuntahan dito, Exactly. lalo na po sa ating mga nature o beaches. Ma'am, Indonesia, 2024, 13.9 million. Malaysia, 25.016 million. Ang Thailand, 35.545 million. Ang Vietnam, 17.583 million. Sama mo pa Singapore, 16.53 million. Ang dami, Tayo 5 million lang na tourist arrival foreign. Ano ba talagang problema sa bayan natin? Ma'am, bakit ganito lang po katiting kumpara sa mga Asian neighbors natin? Unang-una, sir, tingnan po natin yung geography ng Pilipinas. No? With the exception of Indonesia, the Philippines does not enjoy the same landlocked international border travel sa ating mga neighbors in the ASEAN. In other words, it's very easy to cross the international border from Malaysia to Singapore, for example, and back. And which is why, with that cross disadvantage, pero hindi po maaari na yung numbers natin are as high as our neighbors when it comes to international cross-border travel. Secondly, precisely because archipelagic po yung Pilipinas, in other words, yung dependency natin sa international travel is on air travel. Over 99% of our international visitors have to ride a plane to come to the Philippines, except if they take a cruise. That immediately sets the Philippines at a gross disadvantage. As a matter of fact, kung i-compare po natin yung Pilipinas with our ASEAN neighbors, nasa number 6 lang po tayo in terms of the availability of flights and air seats coming to the country. And with a very limited accessibility to the Philippines, syempre, mahirap din to bring as many tourists as we can. Thirdly, so ang problema nito, sabi niya, kailangan talaga papunta ng Pilipinas, mag-eroplano. Totoo yun. Pero bakit hindi ninyo ito? Gaya itong Korea, may mga direct flight na eh. Itong direct flight mula sa Bohol lang ha. Ilan ang direct flight papuntang Korea? May papuntang Japan pa nga yata yun. Pero dapat yan ang paramihin nyo sa mga malalapit lang ng mga bansa. Yung mga ilang oras lang ang flight, yung mga 2 oras mahigit, dapat yan kasi para makuha nyo mga halimbawa itong China din naman masyadong mahabang oras. Like dito sa Europe na mahaba talaga papuntang Pilipinas. Hirap talaga yon. Pero pag itong yung mga bansa na to dito, pagdating kasi ng sa atin, maganda kasi sa atin kasi wala kasi tayong winter. Kaya dapat ganyan, tuloy-tuloy ang ang destino ng mga turista dyan. Kasi kahit December dyan, mga turista naliligo pa rin, hindi kagaya dito sa Europe. Na pagdating ganyan ng off-season na, itong summer, pag off-season na yan, hindi na maganda sila magbi-beach. Pero pagdating naman ang beach talaga dito, ang ganda naman talaga ng turismo nila dito. Alam nyo ang turismo dito sa lugar namin, itong Spain, a year, 100 million ang mga turista nila dito. Pupunta dito yung mga malalapit na bansa lang, kagaya itong France, kagaya nitong mga Germany. Ganyan. Kaya lang dito kasi nakukuha din sa mga train o eroplano din. So ganon ang dito. So sa atin pa kaya na tuloy-tuloy ang turismo dapat sa atin? Dito nga, ultimo ilog, isara nila yan. Gawin na nilang beach, dinadagsa na. Kasi dito, pag off-season kasi talaga, pagdating ng winter, taglamig, wala silang beach. Di kagaya sa atin na kahit December, pwede ka mag-beach, pwede ka mag-swimming pool. Thirdly, as far as the Department of Tourism is concerned, under the National Tourism Development Plan, isa po sa ating mga advokasya ay yung tinatawag natin na visa liberalization. No? Dahil nakita po natin sa simula pa lang, post-pandemic, na yung ating mga neighbors in the ASEAN ay nag-lift na sila ng kanilang mga visa requirements. Either that or nagkaroon sila ng electronic visa. Kaya naman po, we campaigned with the Department of Foreign Affairs for the implementation of an electronic visa system.
And we targeted specifically 2 million Chinese from China. And while the e-visa was initially implemented by the DFA. Wow! Ngayon, target ang China sa ganyang mga turismo. Pero pagdating sa South China Sea, kalaban ang Pilipinas sa China. Bumbahan nga lang tubig doon. Pero ngayon, ang turismo sa mga ganitong nagbi-beach, targetin ang China para pupunta sa Pilipinas. Di ko mag-gets. Hindi ko mag-gets ito. Gusto niya pala ng China, pero pag magkomento yung mga iba dito, ay pro-China yan, mga Duterte, pro-China yan. Animal kayo. Yun pala itong turismo ng Pilipinas. Gusto targetin ang mga Chinese para pupunta sa Pilipinas. Nimalo. Yan ang yan ang sabi ko. Masyado kasi tayong ngak-ngak ng kakak. Hindi tayo alam kung saan tayo lulugar. Ngayon pala, 2 million ang tinatarget ng mga Chinese para pupunta sa Pilipinas. Pero samantalang itong South China Sea, yung West Philippine Sea na ngayon, hindi nabigyan ng solusyon kung ano talaga. Tapos ang niyan, panahon pa ni Duterte, ibalik na mag-jet ski daw. Panahon nyo na yung Marcos, kung anong diskarte mo dyan, gawin nyo na. Huwag kayo magsisiyan kung anong nakaraang administrasyon kung hindi natuloy yun. Ingot talaga ka to. Ingot. Was initially implemented by the DFA. Unfortunately, it was almost immediately suspended. And not only that, mas naging stricto po sila sa pagbigay ng visa specifically to Chinese tourists. And that 2 million initial projection, which would have accounted for 7.7 million, yung project namin for 2024 ay umabot lang po sa 300,000. And with this overly strict visa policies compared to our ASEAN neighbors, it is placing the Philippines at an enormous disadvantage. On the other hand, however, dahil nga, we recognize din naman na meron po tayong mga geopolitical challenges with China. We understand the existence and the importance of giving primacy to that. And therefore, nag-pivot po tayo. Napiktuhan. Gawa nung sa issue na yon sa West Philippine Sea. Kaya ang China, laylo. Yun, umaasa pala tayo sa China na dadagsa sa Pilipinas para magiging tourist destination nila kasi ang China mayroong winter, di ba? So, ngayon naapektuhan doon sa Bangayan, doon sa West Philippine Sea. Kaya itong West Philippine Sea ngayon, hanggang reklamo na lang, yang diyan, yung si Tarhiela ba yan? Hanggang reklamo na lang yan, mga protesta. Dapat may mga bilateral na yan gagawin. No? Kaya talagang hindi talaga mag-i-improve tayo. Dagdagan natin itong kung anong mga sasabihin pa nito. Kasi meron ako idugtong din kung bakit dito nag-boom ang tourist dito sa Europe. And the importance of giving primacy to that. And therefore, nag-pivot po tayo. Gumawa po tayo ng strategy to look at other markets. Isa na po dyan yung India. Kaya naman po, nagsimula na yung electronic visa for India. And in the third quarter of this year, God willing, magsisimula na po yung flights from India to Manila. And we foresee that India is nearing China's size as an outbound international market. Ay makarecover po tayo ng numbers galing dito. Hindi lang po yan, nag-penetrate na po tayo sa Middle East, sa GCC countries, Europe, and of course, we continue to persist in terms of our top source markets in South Korea, US, and Japan. So napakadami pong headwinds na hinaharap ng Pilipinas, no? But we are fighting as hard as we can to really try to surmount these challenges. That being said, yung numero po na tinitingnan natin in terms of measuring tourism performance, according po sa United Nations Tourism, pati na rin sa World Travel and Tourism Council, kinakailangan na i-expand natin yung ating paningin. Hindi lang sa pagbilang sa kung kailan or ilan na yung dumating, kung hindi din sa magkano ba yung ginagastos nila. Kasi yung tourism receipts, yung ginagastos ng turista, yun naman po yung nakakasustento ng kabuhayan. Yun naman yung nagbibigay ng employment sa ating mga kababayan. And yung good news dyan ay naka-recover na po tayo. 126% po yung recovery natin from the pandemic in terms of international visitor receipts. Dahil yung turismo ng Pilipinas ay nakakontribute ng 760 billion pesos sa ating ekonomiya. And sabi po ng Philippine Statistics Authority ay umabot na po sa 16.4 million yung employment ng Pilipinas in terms of tourism.
Okay, ma'am. Sige po. So, ma'am, hindi pa naman itong ating huling ugnayan, no po? And we are so... Okay. Tapos na sila dyan. Tugtugan lang ng konti dito. Dito sa Europe, no? Except UK. Hindi yan kasama dito sa European Union nila. Kasama yan sa European Union pala. Pero pagdating kasi sa mga visa dito, free visa sila. Yun ang maganda kasi pwede ka mag-exit ng Italy, pwede ka mag-exit ng France, pwede ka mag-exit ng Germany, basta European Union dito, Hungary, kung saan pa, Austria, kung saan pa yan. Apantang Denmark, Norway, wala hong problema dito na sasakay ka ng aeroplano na hindi mo intindihin yung passport mo na katatakan ng visa pag nandito ka sa European Union. Kaya ay nakagandahan yan kasi ang mga tao dito nag-intercambio na lang kung saan yung pupuntahan nila. Sige, punta tayo doon. Dito sa Spain kasi, magaganda rin ang beach dito kaya humabot ng 100 million mahigit lang naman ang I think nung nakaraang taon niya, 2023, umabot sila dito ng 120 million na mga turista. Kasi dito, pag sa syudad lang, walang beach dito. Pag sa syudad, mamasyal pag summer, andoon yung mga, pagkainggan nyo sa mga turista. Unlike sa Pilipinas, andoon yung mga mandurukot, madumi ang lugar. Mandaraya sa mga paninda, tatagain yung mga turista, tatagain yung mga sasakay para sa taxi. Binabastos Dito, di nasubukan sa mga turista dito yan. Kaya sa atin kasi, ang ginagawa kasi sa atin, ang kapal ng mga mukha kasi natin mga Pilipino sa totoo lang. Sabihin ko talaga ang kakapal ng mukha ng Pilipino. Kasi last year lang may nakasama ako mga turista sa airport. Nagtatanong kung ano talaga yung kalakaran sa Pilipinas. Kasi nga, nabalitaan pala nila na sa taxi pa lang, mayroon ng hindi magandang karanasan yung nakikilala nilang napunta sa Pilipinas. Kaya dapat bigyan nila ng pansin yan. Kung dumaan man ng 3 taon yan, 2 taon, nagre-reflect kasi yun sa mga turista. Kasabi ko, pag bago kayo sumakay ng taxi, kung mag-taxi kayo, kunin yung plate number nyo at i-report nyo. Kasi, yan mga yan, umabuso yan. Kahit nga hindi taxi, tricycle lang Nako. So yun lang ho talaga. Itong si Christina, nabilaukan. Nabilaukan ito kay Tin Filon. Kumayos ka, Christina. Huwag kang mamutbot. Naman,